Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang biyahe patungo sa madilim na sulok ng pag-ibig at sining? Sa ating kwentong Ang Obra ng Kadiliman, masisilayan natin ang pag-iibigan ni na Alexa at Isabela na babalot sa atin sa misteryo at kakaibang takot. Huwag bibitaw, dahil sa bawat likhang sining na kanilang tatahakin may nakakubling lihim na unti-unting magbabago ng kanilang tadhana. Samahan ninyo ako sa pagtuklas kung paano magiging sumpa ang isang obra na dapat sanay kanlungan ng dalawang pusong nagmamahalan. Sa gitna ng makulay at maingay na kalye ng Makati, isang software engineer na nagngangalang Alexa ang naglakas loob na tumapak sa isang art gallery. Ang lugar ay puno ng buhay. Bawat dingding ay sumisigaw ng sining at kultura na parang isang malaking canvas na nagpapakita ng pagmamahal ng mga Pinoy sa obra. Habang naglilibot, ang kanyang mga mata ay nahumaling sa isang serye ng mga painting na naglalarawan ng mga bayani at diwata mula sa mitolohiyang Filipino. Sa tabi ng mga nakakamanghang likha ay si Isabela, ang artist na may likha ng mga ito. Nakatayo siya, puno ng pagmamalaki at ningning sa kanyang mga mata. Kahit hindi mahilig sa sining, hindi mapigilan ni Alexa ang humanga sa talento at galing ni Isabela. Sa bawat stroke ng pintura, sa bawat kulay na bumubuhay sa canvas, may kakaibang damdamin ang sumisibol sa puso ni Alexa. Sa isang coffee shop kung saan ang mga pader ay puno rin ng lokal na sining at ang musika ay sumasabay sa indak ng kultura, nagkausap sina Alexa at Isabela. Habang umiinom ng kape, nagpalitan sila ng mga kwento tungkol sa teknolohiya at sining, sa pagitan ng mga ngiti at sulyap na may ibang kahulugan. Dito nagsimula ang kanilang pag-iibigan sa isang lugar kung saan ang sining at teknolohiya ay nagtatagpo. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, naging saksi si Alexa sa unti-unting pagkilala sa mga obra ni Isabela. Sa bawat museo at gallery na kanilang pinuntahan, naroon si Alexa, handang suportahan ang kanyang minamahal. Kahit pa gaano kabusi sa trabaho, hindi niya hinayaang mawala ang kanyang suporta kay Isabela. Ngunit may pagbabagong hindi inaasahan ang naghihintay sa kanilang dalawa. Ano kaya ang nagbunsod ng pagbabago sa kulay ng kanilang buhay? Isang bagay na magpapadilim sa kanilang mundo ang malapit ng maganap. Sa loob ng kanilang kondo sa BGC, hindi may kakaila ni Alexa ang pagbabago sa mood ni Isabela. Ang dating masigla at makulay na espasyo ay ngayon ay puno ng mga hindi natapos na canvas at patak ng pintura na nagkalat sa sahig. Parang isang malaking palaisipan ng bawat guhit at kulay na hindi mabuo-buo. Sumasalamin sa kalituhan at pagkabagabag na nararamdaman ni Isabela. Isang gabi, nagulantang si Alexa sa amoy ng usok na gumising sa kanya mula sa pagkakatulog. Ang kanyang mga mata ay sinalubong ng tanawin ng kanyang asawa na walang habas na sinisira ang kanyang mga likha. Ang mga apoy ay tila sumasayaw sa mga dingding, nagpapalabas ng init at liwanag na sadyang nakakabighani at nakakatakot sa parehong oras. Sa gitna ng gulo at pagkawasak, isang bagong exhibit ang binuksan ni Isabela, ang Sigaw ng Kaluluwa. Ang gallery ay napuno ng mga likhang sining na madilim at malalim, na bagaman nakakabahala, ay umani ng papuri at pagtangkilik mula sa publiko. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng mga likhang ito? At paano haharapin ni Alexa ang pagbabagong ito na tila nagbabadya ng isang mas malalim na kadiliman? Sa pagtatapos ng exhibit, isang tanong ang naiwan sa isipan ni Alexa. Ano ang tunay na nangyayari kay Isabela? Ang kasagutan ay naghihintay sa susunod na kabanata ng kanilang buhay, kung saan ang nakaraan ay muling magbabalik at magbabadya ng isang bagong yugto ng kadiliman. Sa isang tahimik na dalampasigan sa Palawan, hinanap ni Alexa ang tamang sandali upang kinumpronta si Isabela tungkol sa kanyang pagbabago. Ang simoy ng hangin at ang alon ng dagat ay tila nagbibigay ng mapayapang kontraste sa bigat ng kanilang usapan.
Isabela, may nangyayari ba? Hindi ka na katulad ng dati? Tanong ni Alexa puno ng pag-aalala. Huminga ng malalim si Isabela bago nagsalita. Alexa, buntis ako. Hindi ko alam kung paano natin haharapin to. Ang takot at pag-aalala ay mababakas sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang kalabog sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Nang dumating ang kambal na babae, dumaan si Isabela sa therapy at unti-unti, naging mas matatag ang kanyang kalusugang pangkaisipan. Ang kanilang tahanan, na dati puno ng tensyon at kaba, ay naging isang santuwaryo ng tawanan at masasayang alaala ng pamilya. Iniwan ni Isabela ang mundo ng sining at nagsimulang magturo sa isang universidad sa Quezon City. Ang kanilang buhay ay tila bumalik sa normal, payapa, na parang ang mga nakaraang trahedya ay bahagi na lamang ng isang malayong alaala. Ngunit hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat. Isang araw bumalik si Alexa mula sa trabaho at natuklasan na nagbago na naman si Isabela. Ang kanilang bahay ay nagmistulang isang gallery ng mga nakakatakot na likha na parang bawat sulok ay may itinatagong kwento. Anong nangyari dito? Tanong ni Alexa. Habang dahan-dahang naglalakad, sinusuri ang bawat detalye ng mga simbolismo at palatandaan na nagkalat sa kanilang tahanan. Ang mga tawag mula sa mga awtoridad na hindi nasagot at mga kahina-hinalang bakas ay nagdagdag ng tensyon sa eksena. Isabela, bakit may mga missed calls galing sa pulis? Usisa ni Alexa, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ang mga kambal na babae ay tila may itinatago rin na may mga sulyap ng takot sa kanilang mga mata. Ang mga mahahalagang bagay sa bahay ay nagsisimulang mawala na nagpapalala sa misteryo. Ano nga ba ang itinatago ng kanilang ina? Ano ang lihim na bumabalot sa kanilang tahanan? Ang bawat sandali ay nagdadala ng mas maraming tanong kaysa sa sagot. At ang bawat sagot ay tila isang hakbang patungo sa isang mas malagim na katotohanan. Sa gitna ng kanilang sala, pinagmasdan ni Alexa ang mga nakakalat na obra ni Isabela. Ang bawat isa ay tila isang piraso ng puzzle, isang mapa na nagtuturo sa isang nakakatakot na katotohanan. Ano ba tong mga to, Bella? Bulong ni Alexa sa sarili, ang kanyang nooy kunot na kunot sa pag-aalala. Naglakad siya papunta sa kwarto ng kambal at doon ay napansin niya ang mga guhit sa dingding, mga simbolong may kinalaman sa kanilang mga anak. Bakit ganito ang mga drawing dito? Tanong ni Alexa, ang kanyang boses ay nanginginig na. Ang mga guhit ay hindi pangkaraniwan, puno ng madidilim na kulay at mga imahe na nagpapahiwatig ng isang malagim na plano. Habang nagpapatuloy sa paghahalughog, natagpuan ni Alexa ang isang talaarawan ni Isabela. Binuklat niya ito at nakita ang mga kakaibang sulat at guhit na nag-uugnay sa mga kaganapan sa kanilang tahanan at sa mga nawawalang bagay. Anong ibig sabihin nito, Isabela? Anong ginawa mo? Tanong niya sa hangin, umaasang makakuha ng kasagutan. Habang lumalalim ang gabi, ang ilaw mula sa labas lang ang nagbibigay liwanag sa sala kung saan nakatayo si Isabela, hawak ang isang kahon ng posporo. Tila handa na siyang sindihan ang kanyang sigarilyo, ang kanyang mga matay walang emosyon. Ang bawat galaw niya ay puno ng tensyon na para bang isang maling hakbang lang ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Si Alexa na puno ng takot at kawalan ng pag-asa ay pinapanood si Isabela. Ang kanyang isipan ay naglalaro ng mga posibilidad ng sunog at pagkawasak. Isabela, huwag! Sigaw ni Alexa. Ngunit parang wala sa sarili si Isabela. Ang kwento ay nagtatapos sa isang nakakabinging katahimikan. Walang sumasagot, walang ingay, tanging ang tanong lang kung ano ang kinahinatnan ng pamilya ang naiwan. Naging kanlungan ba o sumpa ang sining sa buhay ni Isabela?
Ang sagot ay nakatago sa dilim na bumabalot sa kanilang tahanan. Sa huli natutunan nila na ang sining, kahit paggaano kaganda, ay maaaring magdala ng dilim sa buhay. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa walang tigil na kilabot at misteryo. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload, mga ka-horror. At tandaan, baka sa susunod mong pagdungaw sa sining, may ibang pares ng mata ang sumulyap pabalik sa iyo. Mag-ingat at hanggang sa muli kung makakaligtas ka pa.